Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. O eto na kabibig, grabe. May isang pasabog na video daw ang ilalabas ni VP Sara. Naku po! Anong klaseng video kaya iyan? Usap-usapan ito sa social media. Pero ako hindi pa ako maniniwala. Kasi usap-usapan pa lang yan. Pinost ni Optics Politics. Pero itong si Optic Politics, sabi ng ilang mga netizen ay mapagkatiwalaan daw ito. Nako po. Parang kakabahan na yung mga kontra ni VP Sara. Anong klaseng video? Baka polvoron video or ano ba, bribery video? Ano ba, party-party video? Or hindi natin alam kabibig. So eto kabibig ha, shinare ito ng maraming mga netizen at parang sabi dito, sige na, ilabas mo na VP Sara. Ito sabi ni Optic Politics, meron daw pasabog na ebidensya si VP Sara. Abangan. Anong pasabog na ebidensya? So dapat talaga, sabi nila, dapat video yan. Oo. Kasi pag video, klarong-klaro kung ano yung pasabog. At eto naman ang komento ng ating mga netizen. Nako, naihi na naman sila kakaisip. Abot hanggang bewang na ang mga eye bags nila. Tapos magtumbling na naman ang mga pusit o likba, lamang lupa at etc. Baka ma-stress na naman ang mga kampo ni Tamba at ni Bangag, tumira naman ng tumira ng coke. Ang tanong ng Pilipino, hanggang kailan walang pakialam ang mga tao ngayon? Okay yan, para magkalabasan na ng video at magkaalaman na talaga kung sino ang traidor sa Pilipinas. Yes, super excited VP Sara, ilabas mo na ang video. Ito na kaya ang magpapabukas ng mata na maraming Pilipinong hindi naniwala sa'yo. Naku po, baka idagdag ito sa kaso ni VP Sara. Kawawa naman si VP Sara kung ito ang mangyayari. Ay, ako naman, tawag dito, kung ang video ay tumutukoy sa mga ginagawang kabalastugan ng mga politiko sa bansa natin, dapat talaga ilabas yan, 'di ba? Hindi yung parang tinatago lang sa isang baul at lalabas lang yan kung si Bibi Sara ay na-impeach na. Ngayon na ilabas, 'di ba mga kabibig? Ilabas yun na para magkaalaman na. Bulgara na kung bulgara na, 'di ba mga kabibig? So, super daw excited. Meron naman talaga yan. Kaya nga, hindi natatakot si VP Sara. Tingnan mo sa kanyang press con, press na press. Ay, kayo talaga. Fresh na fresh na si VP Sara. Ito pa, mas exciting pa ito kaysa impeachment ni VP Sara. Minsan lang nasalita kaya laging kaabang-abang. Di gaya ng kawatan, araw-araw may modus. Sino kayang kawatan na araw-araw ay may modus? Ay, kayo na bahala. Uy, ito Hay nako, sobrang daming niyang alas. Kaya nga may mga sabi-sabi about assassination plans kay VP Sara. Kaso nabulilyaso kasi it was made in public in such a way na until now pinag-uusapan pa din na ginawa pa ngang ground for impeachment ng mga tanga-tanga. Mabuti na lang talaga nga tanga sila. Pakilabas na VP Sara. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Ito yung mga komento ng ating mga netizen ha, kung ano ang kailang reaksyon sa sinasabing may ilalabas na pasabog na ebidensya si VP Sara. Video daw yung siya na ano daw, dito, huwag kayong magmamadali kung ano ang darating harapin. Mamaya niyo matutulan tayo sa kanila. Wait lang, Jude. Huwag natin kalimutan ang main problem. BICAM report, PhilHealth bankrupt, bigas at drugs. Speaking of BICAM report, ngayong araw na to ay talagang hindi nakapagpigil, hindi na mapipigilan sina Attorney Topacio. Talagang, ay naku, nagpunta sa Ombudsman at Korte Suprema. Talagang
ano na talaga, nag-file ng kaso. So eto si Attorney Topacio para magbigay linaw sa mga dapat malinawan ang mga utak diyan na napuno ng mga kolesterol para alam nyo kung bakit sila pumunta sa ombudsman at bakit sila nag-file ng kaso nila Martin Romualdez, Zaldico, Stella Kimbo. Ako si Stella Kimbo na nasali pa. So ito kabibiga, manood tayo sa revelasyon ni Attorney Topacio. Aside from may pasabog si BP Sara, ito din maganda itong issue. Ang nag-iingat ng kayamanan ng bayan ay ang Kongreso, meaning the Senate and the House of Representatives. Kung ganito po ang sistema at hahayaan po natin ito na wala pong nagko-call into account, walang accountability ito, mamimihasa po ang ating mga mabata. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Attorney, ano po yung particular na kaso nga po yung ihahain natin dyan sa piskal? Ito po ay falsification of legislative documents. At ito po ay nagpapataw ng kaparusahan na 6 years and 1 day to 6 years. Kung mapapatunayan pong may kasalanan, ito pong mga respondents. Opo. Ano pong kaibahan nito? 6 years, no? So matagal-tagal silang nasa kulungan kung mapatunayan na may kasalanan. So kung sasabihin ng Supreme Court, kasi si Congressman Ungab, si Atty. Vic Rodriguez ay naghain ng petisyon sa Supreme Court, kung sabihin ng Supreme Court na unconstitutional ang GAA or illegal ang GAA, so pwede itong gamitin na Atty. Topacio to support yung kaso nila para kay Martin Romualdez at et al. Diba? Pwede naman, diba? Sir, bakit sa piskal at hindi sa ombudsman maghahain po ng kaso dito sa mga public officials po nito? Actually po, concurrent po ang jurisdiction ng ombudsman at ng piskalya po rito sa ganitong mga kaso. Ito po ay pwedeng kilalanin o pwede pong mag-cognizance ang piskal sa isang kaso na hindi po lumalampas sa 6 na taon ang kaparusahan. So pwede pong sa prosecutor po namin ihain. Opo. At sino-sino po, balita ko po marami kayo na maghahain po nito ng kaso, mga petitioner. Ay opo. At may maraming gustong sumali na. At ito po, nagtitipon-tipon kami sa isang lugar na malapit po sa City Hall ng Quezon City upang ma-finalize po yung mga tao na nais sumali rito. At kami nga po ay natutuwa na nagkakaroon na po ng magandang public opinion in favor of this matter sapagkat it's about time po na yung ginagawa po nila na unprecedented po ngayon po nangyari ng mga ganito. Dati po kasi ang insertion, hindi naman blanco na pinilapan yung blanks. Minsan may mga insertion na pinapasok during the BANCAM. Pero may definite amount. Ngayon lang po kami nakakita ng insertion na dati nakalagay 0, pero nung nilagay sa enrolled bill, may fill up na hindi dumaan sa BICAM. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, attorney, ano po yung kahalagahan itong mga issue na ito na dapat maging involved din ang publiko? Gaano ba ito kadelikado kung ito ay magiging normal po, lalo na sa pagbabudget po ng pera ng taong bayan? Opo, napakahalaga po nito because this is a question of accountability. Ang mababang kapungan po ang dapat sa kanila nang gagaling ang lahat ng appropriation sa laws. Wala pong pwedeng ilabas na pera ang gobyerno kung walang approved na batas ang bawat chambers of Congress. At dapat po sa isang tripartite system of government wherein there are checks and balances, ang ingat yaman po, ang iingat ng kayamanan ng bayan ay ang Kongreso, meaning the Senate and the House of Representatives. Kung ganito po ang sistema at hahayaan po natin ito na wala pong nagko-call into account, walang
accountability ito, mamimihasa po ang ating mga mabata sa kada taon na lang po gagawin na ito kung ito Correct. po ay makakalusot. Kaya napaka-importante po na itong practice na ito ay mapigil po sapagkat this is, sabi ko nga po, yung sa laki ng insertion sa 241 billion, billion na po ang pinag-uusapan natin ngayon. This is not Grabe no, bilyones ang pinag-uusapan. Bilyones na nakawan ang mangyayari mga kabibig. Grabe. only a crime against the revised penal code. This is a crime against the Filipino people, and every Filipino should complain against this. Correct. Tama si Tama si Atty. Topacio. Sino ba ang pwedeng magsimula ng pagkaso sa kanila? Kung hahayaan natin walang accountability, tama nga, mamimihasa ang mga mambabatas. Every year gagawin nila ito. Buti na lang, may Congressman Ungab tayo, may Attorney Vic Rodriguez tayo, may Pangulong Duterte tayo, na ibinalita sa ating lahat tungkol sa BICAM. O di ba? Kung wala itong mga taong ito, para yatang niluto tayo ng ating sariling mantika. Bakit? Tayo ang nagbabayad ng buwis, pero sila, ninakawan tayo mga kabibig. So sana, maging kung ano kaya ang maging update nito mga kabibig. Talerky naman, grabe. Pero may mga congressman din na talagang, tawag dito, they defend Congressman Martin Romualdez. They defend the speaker. Kanina, nagpa-press con sina Jude Asedre at Chechua, nagpa-press con sila, at may mga reporters din ang nagtanong kung ano ang kanilang reaksyon tungkol sa kasong isinampa. So ito kabibig. Malaya hong mag-file ng cases no ang ating etong petitioners natin kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na yung naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ang tatanungin nyo, ito pa'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi Diversion sa mga issues, anong klaseng issues ba ito? Kasi sa aking paniniwala, mas naunang sumabog ang impeachment, pero bigla siyang hindi napag-usapan kasi sabi ni BBM na ayaw na yung impeachment. After that, sumabog itong BICAM. Talagang pinag-usapan itong BICAM kasi pera ito ng taong bayan. Nung nagsumiti ng petisyon sina Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez sa Supreme Court, ay biglang bumalik ang issue ng impeachment. At agad-agad pumirma ang maraming kongresista. So, diversionary tactics, depende. Isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat. Alam mo, ang totoong issue ng bayan natin, BICAM report. Yun ang totoong issue. Itong impeachment, ito yung diversionary tactics. Divert ng mga tao. Pag-usapan natin impeachment, pero yung BICAM, nakalimutan ng tao. Buti na lang sina Atty. Topacio ay nagsampa ng kaso para pag-usapan. Sagutin ng kabilang kampo. Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol doon sa usapin ng blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong... We're talking about BICAM report. May mga kongresista na nagsabi nga, oo, may blanco sa BICAM. Bakit? Ang hirap aminin na, oo, may blanco sa BICAM. Sabi na nga ni Stella Kimbo na, may blanco, tapos mga technical staff. Sinabi na ni Stella Kimbo na saktong probisyon doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, so sanabi niya pinahihintulutan yung mga kung sino ang pinahihintulutan nila na kumorek
Pero yung paglagay ng pera sa mga blanco, topographical error pa din ba yun? Kasi ang naalala ko, topographical error, mga grammars, kulang ng S, or mali yung statement, yung kulang ng the, mga are, mga is, mga was, mga swa, mga there, di ba? Kung titignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon laban sa leadership ng House, we would have to see what the accusations are so we can properly address them. For now, we maintain that this issue is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Tama. Well, malaya hong Tama, proper venue talaga, at sabi nga makukulong ng hanggang 6 na taon kung mapatunayan na nagkasala sila. Naku, Kabibing, ano ang iyong komento tungkol dito? Mapapatunayan kaya nila Atty. Topacio na nagkasala sina Martin Romualdez, Zaldico, Stella Kimbo, si Zalipi, at kung sino-sino pang isinali nila sa kaso. At itong pasabog ni VP Sara, kailan niya ilalabas ang video? Excited ka na ba? Ako excited na kapipi. Pero alam ko naman si VP Sara, matalino yan eh. Oo. Mana kay Pangulong Duterte. So, parang pinipigilan. Ewan ko nga ma. Excited na ang mga tao kung totoo bang merong video. Disclaimer lang ha, post ito ni Optic Politics, at alam niyo naman ang mga tao, 'di ba? Kilala na si VP Sara na may mga maraming sikreto na ibubunyag na pwedeng na makasira sa politikong kurakot. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.